Mga ka-sports, mainit na usap-usapan ngayon. May chance pa ba si Kai Sotto na makapasok sa NBA? At bakit nga ba hanggang ngayon, hirap pa rin ang Gilas Pilipinas na bumuo ng solid at dedicated na national team? Plus, bakit ang isang KBL superstar na si Ethan Albano ay hindi man lang naiimbitahan sa Gilas? At alam mo ba na ang palarong pambansa ay sumusunod na sa FIBA rules? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, isang interview ni Tal Baldwin, diretsahan niyang sinabi ang dalawang pinakamalaking problema ng ating national team. Unang problema, walang dedicated national team pool. Ayon kay Coach Tab, maganda sana kung may players na exclusive lang sa Gilas. Yung tipong full-time national team, pero ang problema, napakagastos. Kapag gagawin mo itong sistema, kailangan mong bayaran ng players, kailangan ng long-term training at kailangan ng full support system. Pero, aminado siya na mas malakas ang team kung ganito talaga ang setup. Example, noong nagkaroon ng mahabang preparation ang Gilas, halos months, nagbunga ito sa international stage. Compare mo sa ngayon. Minsan ilang araw lang ang preparation, minsan absent pa ang iba. Ang ikalawang problema, ang pera. Diretsahan ding sinabi ni Coach Tab na top players want top money. Ibig sabihin, mataas ang demand ng players, mahirap bumuo ng long-term commitment. At ito ang dahilan kung bakit walang stable lineup ang Gilas sa FIBA competition. So dito na naman tayo kay Kai Sotto, NBA chances realistic ba? Ngayon pag-uusapan natin si Kai Sotto. Ayon kay Coach Tab, good path pa rin ang NBA para kay Kai. Pero may concern, ang kanyang mobility at athleticism. Ito raw ang nagiging inconsistency sa laro ni Kai, pero ito din ang importante. Hindi pa po siya nasa prime. Sa modern basketball, ang big men daw ay nagpipik sa edad na 31 to 35 years old. At dito po pumapasok ang interesting take ni Coach Tab. Hindi raw pure center si Kai, kundi isang stretch 4. Ikinumpara pa siya kina Kristaps Porzingis at Anthony Davis. Meaning, kailangan niyang i-develop ang outside shooting at versatility. So dito naman tayo kay Ethan Albano, bakit wala pa rin siya sa Gilas pool? Ngayon, isa pang mainit na tanong, bakit ang player na ito na MVP na sa KBL ay wala pa rin sa Gilas? Ang sagot, FIBA eligibility rules. Kahit pure Filipino ang kanyang dugo, kung nakuha niya ang kanyang Philippine passport after age 16, considered siya as naturalized player. Katulad po ni JC or ni Jordan Clarkson. At dahil isa lang ang allowed na naturalized player sa lineup, malabo siyang magapasok kung may ibang priority. Pero isipin mo to ha, isa siyang MVP sa KBL, mythical 5 player, elite scorer at playmaker. Kung naging eligible lang siya early, posibleng siya pa ang main point guard ng Gilas ngayon. And lastly, palarong pambansa, FIBA ready na. Alam mo ba ang ligang ito ay gumagamit ng FIBA rules? Yes, legit. Court dimension, shot clock, officiating. Lahat ng ito ay aligned sa FIBA. Bakit po importante ito? Mas mabilis mag-adjust ang young players, mas prepared po sila sa international level, mas madaling ma-scout ang mga future Gilas players. Ibig sabihin, habang bata pa lang, hinahanda na sila para sa world stage. So ngayon mga sports, ano sa inyong tingin? May chance pa ba si Kai sa NBA? Dapat magkaroon ng full-time Gilas pool? At sayang ba si Ethan Albano sa national team? I-comment nyo po ang iyong hinaing sa baba at babasahin ko yan. At para sa mga gustong manood ng Gilas games na walang delay at free, i-like nyo po ang ating Facebook page at YouTube channel para po may access. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!